malapit sila sa atin at marami tayong pagkakatulad. Hindi bangat meteoryang sa kanilang lahi tayo nagmula. Pero mapaglaro man sila at maamo, ingat pa rin, lalo pa sa ilang mga bayan sa Pilipinas kung saan sila ang higit na nakararami. Sa bayan ng Libmanan sa Camarines Sur, halos 5 taon ng alaga ni Geraldine si Muymoy. Isang Philippine macaque, isang uri ng unggoy. Bagamat wala ito sa kulungan at nakakaakyat sa puno, Moy! nakakadena si Muymoy para hindi makatakas. Bukod sa prutas, kanin at ulam na may sabaw ang paborito nito. Ako tayo, makablot ka dyan. Malikot na unggoy si Muymoy, kaya agaw pansin. Dahilan para madalas daw itong buskahin ng mga bata. Kalaro nila yan kalaro ng aso, kalaro ng mga bata. Kaya lang naging matapang siya nung laging tinutukso ng mga bata, binabato, inaano ng stick. Kasi pag inaagaw yung stick, nakikipag-agaw yung mga bata, yun nagagalit siya. Ito raw marahil ang rason kung bakit tumanim na sa isipan ni Muymoy na kaaway niya ang mga bata. Hanggang nitong nakaraang June 27, tila nakasilip raw ng pagkakataon si Muymoy para makapaghiganti. Moy! Habang nagkakasayahan daw noon ang isang grupo ng mga bata sa bakuran ni Geraldine, nagpumiglas ang unggoy sa pagkakatali hanggang lumuwag ang kadena nito at nakawala. Nagpulasa ng mga bata nung nakitang nakatakas si Muymoy. Pero ang 3 taong gulang na si Gerald, naabutan ni Muymoy at sinunggaban. Pagsakbong ko nga ho sa kanya, papunta ho doon. Nagsigaw po ako at saka umiiyak po ako kasi yung nararamdaman po, di ba, ng isang magulang na nakikita mo na po yung anak mo na dumudugo yung ulo. Kaya hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Inano ko na po siya, dinala ko na po siya doon, tapos sumisigaw po ako. Natuklap ang malaking parte ng anit ni Gerald sa tindi ng pagkakasabunot sa kanya ng unggoy. Hindi rin daw matiyak kung nakagat din ng unggoy ang bata. Makalipas ang 1 linggo, inabutan namin si Gerald habang nililinisan ng kanyang inang si Cherry ang kanyang mga sugat. At tila hindi lang sugat ang iniwan ng insidente kay Gerald. Yung pong parang natulala siya ganyan. Parang basta hindi wala po siyang kibo. Kada 4 na araw, pinatuturukan din ni Cherry si Gerald ng anti-rabies injections. Kasi minsan, syempre, nilalagay ng animal yung kamay niya sa mouth niya. So, same rin. Ganun rin. Sa unggoy, hihintayin mo rin yung 14 days period, no? Kunwari, kung namatay yung unggoy, dadagdag tayo ng dose ng anti-rabies. Okay. So, pag namatay siya, ibig sabihin, medyo certain na tayo na rabid talaga yung nakakagat na unggoy. Habang kinukuhanan namin ng video si Muymoy, panay pa rin ang pang-aasar sa kanya ng mga nanonood. Kaya bakas na bakas ang galit sa mga mata ng matching. Katunayan, ilang beses nitong tinangkang manakmad. Hanggang maya-maya pa. Muli itong nakawala sa kadena. Dali! Ngunit tila natakot din ang unggoy sa nangyaring komosyon, kaya kusa itong lumayo. Dahil banta na ngayon sa kaligtasan si Muymoy, hinanap ito ni Geraldine. Nahagilap niya ito sa likod ng kanyang bahay. Pero nung nakita kami ng unggoy, tila nag-init na naman ang dugo nito. Parang handa na namang lumaban. James, wag ka magpakita, James, sinanap ka! Habang nai-stress o napapagod daw kasi ang mga unggoy, mas tumatapang ang mga ito. So very dangerous po sa mga bata as well as sa mga matatanda.
Kasi anytime pwede siya mag-attack kasi meron nang nakaregister sa utak niya na somebody na pwede niyang i-attack. Moy, Nagpasya na si Geraldine na isuko sa DENR o Department of Environment and Natural Resources ang kanyang alaga. Pero kailangan munang tapusin ang observation period para matiyak kung nakagat nga ba nito si Gerald. Since willing na po siya na i-turn over sa DNR, aakuin po natin yung yung kanyang isusurrender na wildlife. Moy, ayaw niya ng saging eh. Pero paano nga ba napasa kamay ni Geraldine si Muy? Ibinenta raw ito sa kanya. Nabili raw niya ito sa isang resort malapit sa kanilang bayan. Pinuntahan namin ang resort para alamin kung may nagaganap doong bentahan ng mga unggoy. Lalo pat bawal ito. May tinda raw kayong unggoy dito? Ay, wala na. Wala na? Wala na. Pero dati, Meron. Pero wala kaming inabutan doon. Doon sa taas. marami doon. Ewan ko lang kung meron pa ngayon. May tinda kayong unggoy? May tinda kayong unggoy, amo? Mayo. Wala. Pero dati, Noon. magkano yung benta ng amo dati? 1,000 noon. Mahigpit na ipinagbabawal ng Wildlife Act of the Philippines ang pagbibenta at pag-aalaga ng mga unggoy. Since endangered species pang Philippine macaque, talagang bawal po siyang alagaan na parang pet. Meron po tayong mga categories niyan. Pagka endangered species po at critical yung ating mga wildlife species, ang pinaka minimum na penalty po niyan is 50,000 per head. Moy, moy, moy. Pero sa kabundukan ng Chaong sa Quezon, naglulunggaraw ang mga unggoy sa isang kuweba. Pagdating ng hapon, naglalabasan daw ang mga ito at bumababa sa isang barangay doon. Ang ginagawa nila ay palibasa ay wala toong napapagkaindihan at gawa ng mga saging lamang sa ganitong panahon, mga saging. Ayun, kinukuha nila yung bunga ng saging at siyang kinakain. Pero maulan nung araw na yon, kaya mukhang nagtago rin sila. Gayunman, nalaman naming isang sanggol na unggoy, di umano ang napulot sa gilid ng kuweba. Saan nakita yung inakay? Yung sanggol? Dito po nahuli yun. Saan po? Saan po? Turo mo nga, sir. Diyan po, parang may nagtananong pinakabangkulong, may saging na pain. At ang sanggol na unggoy na yon, 5 taong gulang na ngayon. Pinangalanan itong Landa. Ara! Gusto man daw ni Mang Roberto na ibalik ang unggoy sa natural nitong tahanan, nag-aalangan na daw siya. May balak din naman pakawalan niya, kaya lang, ay di baka pababait-baitin muna siya, baka masaktan siya doon. Ay dito, nabibigyan siya ng proteksyon at saka ng pagkain. Gayunman, ang mga unggoy pwedeng makisalamuha sa tao nang hindi nila kailangang umalis sa kanilang teritoryo. Katulad na lang sa bayan ng Loon sa Bohol. 20 sa mga mangrove macaque ang kasalukuyang pilit na pinararami sa sanctuaryng ito. Sa mga puno ng bakawan sila nakatira. At nito nga lang nakaraang linggo, isa sa mga pinakamatandang unggoy dito, nanganak. Actually, sanay silang mag-interact ng mga tao eh. Kasi halos everyday may mga tourist na pumupunta dito. At mababait naman sila. So, like ganito, tingnan mo, dadalawa sila eh. So, dapat dalawa eh. Tigi-tig-isa sila dapat. Yan. Ito pa isa oh. Nag-aabang din oh. Galing ito nagsiswimming eh. Kala siguro nila father unggoy ako. Kapag hinagisan nga sila sa tubig ng saging, kayang-kaya nila itong sisirin. Dahil sa mga unggoy, tourist spot na ang lugar na ito. 40 pesos ang entrance fee. Amazed. Amazed sa mga unggoy na nagda-dive, ganyan.
Nakakainggan yung tignan kasi mababait sila tapos magaling mag-dive sa tubig. Wala naman silang inaatake. Maliban lang kung pasaway yung guest, like may gagawin ka sa kanila. Of course, mag-retaliate yan. Pero so far, wala naman. Kasi yung mga guides naman namin dito, sinasabi naman nila kung anong dapat gawin at anong dapat hindi gawin. Sa lahat ng mga hayop, sinasabing ang mga unggoy ang pinakakatulad natin. Matalas ang pag-iisip. Pero parang tao rin kung magalit. Sumasabog. At dahil tila kapareho natin sila, dapat tayo rin ang unang nakakaintindi sa kanila.